kada halos araw-araw na lang po ay may nababalitaan tayong aksidente na kinasasangkutan ng mga sasakyan sa daan. Gaya na lamang po nung nangyari sa Caloocan kung saan nawalan po ng preno ang isang jeep na inararo naman ang lahat ng nakasalubong na mga tao at sasakyan. Dagdag pa natin ang report ng Philippine National Police Highway Patrol Group or PNP-HPG kung saan mahigit po sa 31,000 road accidents ang naitala noong 2024 kung saan 47,000 ang involved na sasakyan. Kaya ang tanong, ano ba ang legal implications kapag tayo ay na-involve sa isang vehicular accident? Ano mga kaso ba ang pwede nating isampa sa taong nakabangga? Saan ba dapat mag-report kapag na-involve sa mga ganitong kaso? Oo, in our interest po to provide public service sa ating mga kada, sasagutin po ang mga katanungang yan, ang mga kasama natin sa Legally Yours na si Attorney Kesterson Cua. Attorney Cua, welcome back po. Welcome back, Good morning. Hello mga kada, magandang umaga. Thank you for having me again. Yes, thank you so much, Attorney. Ano po ba ang tamang hakbang o gagawin kapag nasangkot tayo sa mga ganitong klaseng vehicular accidents? What is the first thing that we should do? Okay, Pia, very good question. Ngayon, no, kung tayo ang nakabangga, no, Okay. if we are at fault, Okay. no, the first thing na kailangan natin gawin is, number one, paki-check yung tao. Is he okay? Yung victim, is he okay? Physically okay? Rattled ba siya? Or is he bleeding? No? Dahil if the person is not okay, kung may kung hindi na siya maayos, no, kailangan bigyan natin ng first aid immediately. That means kailangan dalhin natin sa ospital. Okay? Kung may kapansanan, kailangan dalhin sa ospital. That's number one. Okay. Before anything else, wag niyo po muna isipin yung mga police, wag niyo muna isipin yung mga abogado. Isipin niyo muna yung tao. 'Di ba? You think about the person first. If he's really injured, bring him to the nearest hospital. Whether private or public hospital, it's okay. No? Basta dalhin sa ospital. Okay. Yun. That's the first step. Kung tayo po ang nakaagrabyado. Okay. Kung tayo naman po ang naagrabyado. Ngayon, kung tayo naman po ang naagrabyado, well, syempre, check muna natin sarili natin kung okay tayo. Oo. If may injury tayo, syempre, we can demand yung nakasakit sa atin na dalhin tayo sa nearest hospital. That's number one. Now, number two, assuming wala naman, let's say, nasira lang ang kotse natin o ang motorsiklo natin, or very light injuries lang na konting gasgas na hindi naman kailangan dalhin sa hospital, ang unang-una po natin gagawin ay kunin po natin ang plate number ng sasakyan. And then number two, kunin po natin yung driver's license ng tao. Picturean po natin. Pwede, pag tayo po ay naagrabyado, pwede po natin hingin ang driver's license nung nakabangga sa atin. Okay? Yun po. And then, syempre, maghihintay po tayo ng police. Okay? You wait for the police to come. You wait for an MMDA or police to come. Dahil ang napaka-importante po dito ay yung police report. Okay? Yes. Because you have to make sure, okay, kailangan po sigurado tayo na yung police report ay mailalabas, no? At tama. At tama, of course, no? So also, syempre, take photos, no? Yes. Take photos of the incident. Kung may naka-witness, no? Kunin po natin ang kanilang salaysay. O at the very least, kunin natin yung contact details. Diba? Ganun lang po. And most important, I think, Pia and Emma, is kailangan kalmado tayo. No? Yes. In my experience, mga kliyente kong yun nga, agrabyado, nagpapanik sila eh. And when you're panicking, hindi ka na tuwid mag-isip. Tama. Diba? So, remain calm as long as wala po kayong walang kapinsanan. Yes. Stay calm. Again, number one, get the driver's license. Number two, take a car plate. Take photos. And then kung may naka-witness, hingin po natin yung kanilang contact details. Halimbawa, attorney, yung nag-agrabyado, parang gustong tumakas. Anong pwedeng gawin sa ganun? Okay, pag ganun, definitely, step number one, kunin natin yung photo. Agad. Photo, video agad nung plate number ng kotse. Okay, that's it. Wala na tayong ibang magagawa. Huwag niyo pong hahabulin. Baka masaktan lamang tayo, no? Kasi minsan kapag nagpapanik ka, parang gusto mong habulin yung taong nang agrabyado, di ba? Oo. Pero kasi, tandaan po natin, we have to always take care of ourselves first, di ba? Pag hinabol natin,
mamaya masaktan pa tayo, di ba? So, take a video, take a photo, basta makunan natin yung license plate number, matatrack po yan ng police. No? Matatrack yung owner. Totoo yung yan. owner niya. Nangyari na yan sa akin. Mas malaki ba yung makakaso mo doon sa driver kapag tumakas siya? Yes. Ayan na. Ang hit and run po, no, is an aggravated offense. Meaning, Correct. mas malala po ang pwedeng ikaso sa kanya, ang isang pangkaso sa kanila. At mas malaki po ang babayaran nilang fine, multa, or civil damages pag sila ay nag-hit and run. So in the same way, no, Emma and Pia, Other kung side tayo naman naman ang nakabangga, wag tayo mag-hit and run. Okay? Because hindi po siya makakatulong. At sa dami ng CCTV ngayon, no? Sa dami ng camera, Tama. huling-huli yan for sure. Attorney, ano po yung diferensya para makaution na rin natin ang ating mga kada na wag mag-hit and run? What is the difference dun sa penalty nung nag-hit and run at dun sa tumigil, tumulong, possible pa nga na ma-reprieve, di ba? Correct, Kung correct. helpful naman siya at repentant. Pero under the law, what is the difference between the two? Okay, so the difference is, kung tayo po ay nag-hit and run, may dagdag po yan. Number one, may dagdag na multa. Okay? Okay. 50,000 to 100,000 pesos minimum. Okay. Depending on the circumstances. Pero yung multa, mga kada, medyo mas minor po yun eh. Kasi ang mas malaking Mabigat. problema at Ang mas mabigat masaklap, is may kulong. may kulong. Oo. Hindi po ba may kulong in both cases because reckless imprudence resulting to damage to property? Correct. May kulong in both cases, pero pag nag-hit and run tayo, mas mahaba Ang kulong. Ang kulong posible pong lumampas ng 6 na taon pag nag-hit and run tayo. Versus a normal reckless imprudence, 4 to 6 years. And alam niyo po mga kada, kasi pag tayo nag-hit and run, pag tayo tumakbo, mas malaki ang chance na matatalo tayo sa reckless imprudence. Hindi naman po kasi lahat ng insidenteng trapiko ay reckless imprudence. For example, kung totoong aksidente lang talaga siya, no? Nagda-drive tayo, biglang may tumakbo sa harap natin, and then nag-swerve tayo, kaya may iba tayo na bangga. Hindi naman po yun reckless imprudence. That's not criminal in nature. Ano pong kaso ang pwede? Pag ganun po, civil nature lang yun. Civil case lang. Meaning, kung tayo po ay talagang may kasalanan, ipapabayad lang sa atin kung ano yung damage na nagawa natin. At kadalasan, sagot naman po yun ng insurance. No? Ang tinatawag TPL po doon, po ba yun? TPL, Oo. Third Party Liability. Na talagang obligado tayong kumuha every time tayo nagre-rehistro. Yes. Tama. Although, Pia, I want to emphasize this lang sa ating mga kada. Kadalasan po kasi, pag tayo kumukuha ng insurance, di ba, Pia and Emma, naghahanap tayo ng pinakamurang insurer. Di ba? Siyempre. Of course, syempre. Gusto natin magtipid. Pero alam niyo mga kada, suggestion ko lang. Yes, Huwag lang go. tayo tumingin dun sa presyo. Tingnan rin natin yung coverage. Nilalaman. Correct. Kasi, madalas nakikita ko, may mga lumalapit sa akin, attorney, may nabangga ako. Pero may insurance ako. Problema naman, yung coverage ng insurance, maliit lang. Yes. O 50,000 lang ang coverage, o 100,000. Tapos yung tao, yung naagrabyado, malala ang kapinsanan. Kulang na kulang yun. Kaya mga kada, yun lang yung suggestion ko, personal suggestion, kung tumitingin po tayo ng insurance, this is mandatory naman, tingnan rin po natin yung coverage. Siyempre, kung mas mataas, mas safe tayo. Attorney, dito sa kaso, nung sa una nating nabanggit, jeep Yung sa siya. jeep na ng Araro. Paano to? Sino bang pwedeng kasuhan dito? Ang jeepney driver ba o ang operator? Okay. Both po pwedeng kasuhan. Okay? Kasi dalawa sila, both of them have their own responsibilities. Pero sa opinion ko lamang po, ang totoong may kasalanan nito, yung jeepney driver. Okay? Dahil halata Paano niyo po naman, nasabi yun? Okay, halata naman po sa video, no, na kumakalat pag napanood natin, na talagang sinadya ng jeepney driver. Ay mukhang walang tigil dire-diretso eh. Hindi kaya nawala ng preno? Well, we don't know. Pero kung nawalan man ng preno, dapat na-check rin na driver ahead of time. And hindi Driver ganun pa rin ang kabilis. accountable. Oo. Although, as I said, both of them legally, may habol po yung mga nasaktan. May habol rin po tayo sa operator. Okay? Kasi trabaho po ng operator to make sure na
May maintenance. May maintenance, number one. And na yung driver na pinili nila ay inobserve nila. Dapat Oo. siguro dinrug test din siya. Correct. Hindi yung basta nag-apply, may lisensya, bibigay mo na agad yung jeep mo. Requirement na may diligence rin on the part of the operator. Attorney, paano naman po yung mga naging biktima ng aksidenteng yan? Ano po ang pwede nilang i-claim dun sa operator as danyos and also May mga tindera din kasi. Correct. Kawawa. Sobrang kawawa. Ang habol po natin dyan, actually medyo marami. No? Kasi number one, lahat po ng klase ng damages, pwede po natin habulin. Kung mga nasaktan, syempre yung ospital, bayad yan dapat ng operator at ng driver. Yung all medical bills. All medical bills. No? Ano pa Even po? after hospitalization, covered yan. And then yung mga tindera, Loss of income. Loss of income, part yan. Yung mga nasira nilang ng mga gamit, kailangan po yung bayaran. No? Yung mga hindi po nakapagtrabaho dahil may kapinsanan na, covered rin po yan. And then, aside from that, mga basic po kasi yun eh. Meron rin tayong tinatawag na mga moral at exemplary damages sa batas. No? Ito po ay mga damages o mga award na binibigay para matuto ang publiko na huwag gayahin yung ganong action. No? So, medyo marami po. And kailangan lang po maghabol. Okay. Katulad niya, no, attorney, very well documented ang lahat. Lalo na Magagamit ngayon, po no? sa korte as evidence yung mga videos na yan po. No? Definitely. So, final words na lang, attorney, para sa mga kada natin, para mas maging safe tayo sa road. Okay, And knowledgeable. Yes. No, sa mga kada, number one, sa mga nagdadrive, suggestion ko, yun nga, pakitingnan ng inyong insurance coverage. No? Huwag parati pumili lamang ng pinakamura. Number two, ay wag po tayo magde-drink and drive. Ang dalas po nito, no? Driving under the influence. Wag po natin gagawin dahil hindi lamang po tayo ang masasaktan, makakasakit pa tayo sa iba. Okay? So no 'yun. Then number three, make sure na may tinatawag tayong camera sa loob ng kotse, yung dashcam, no? It's very important na may dashcam ang mga driver ngayon. Hindi naman siya ganun kamahal, no? Kung may kotse kayo, sure ako, afford nyo magkaroon ng dashcam. So please, mag-install kayo ng dashcam for your own protection. Natawa ko nung kung may kotse kayo, for sure afford nyo yung dashcam. Kasi ang dami nagtitipid sa dashcam. Admissible yan sa korte, attorney? Yes. Okay. Para pag may nangyari, turn it on, meron ka ng evidence agad-agad. Saan po ba kayo makakontakt ng ating mga kada, attorney? So you can find me in Facebook, no? Attorney Kesterson Kua. Mahahanap niyo rin ang aking opisina, Skylo Offices. You can search it on Google or on Facebook. Yun lang po. Thank you very much, attorney. Maraming salamat po. At mga kada, kahit ayaw natin na ma-involve sa vehicular accidents, ay pwede itong mangyari sa atin sa kahit anong oras at pagkakataon na hindi natin inaasahan. Kaya po importante, itong mga ganitong discussion, sana po ay talagang natutukan ninyo para alam natin kung ano dapat natin gawin. Kung sakaling dumating po ang panahon na tayo ay masangkot sa aksidente, sa daan. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!